All signs. General reading. Short reading lang. Kung anong petsa ngayon hanggang sa katapusan nitong month na to. Okay, or kung kailan man makarating sa inyo to, kailan nyo mapanood kasi lahat naman ng reading ko rito ay timeless. Okay? Aries tayo. Simula muna tayo kay Aries. Mukhang kailangan mo pang maghintay, Aries, kung tungkol saan man ito. Sa love life mo ba to or sa career? Depende sa inyo. Oo, kasi kung ano man itong hinihintay mong mangyari, or itong wini-wish mo, pwedeng hindi pa mangyayari yan eh. Kailangan mo pang maghintay. So, kailangan mo is patience. Kailangan mo mag-wait talaga. Okay, kung person yung pinag-uusapan natin, mukhang meron ditong unhappy sa love life. Kung sino man yan, ikaw o siya, meron ding energy ng naghihintay or nagpapahintay. Oo. Iniisip or nararamdaman mo o nitong pwedeng energy mo to, energy ng person mo. Maghihintay pa ba? Dapat ko pa ba siyang hintayin? No? Kasi basta may energy dito ng naghihintay tapos yung isa nagpapahintay. And yung isa is parang hindi na masaya. Okay? Next. Taurus. Sun, Moon, Rising, Taurus or Cross Watcher. Timeless reading to, pero kung kailan makarating sa'yo, supposed to be, itong petsa na to, kung kailan makarating sa'yo hanggang katapusan, or timeless. Kung kailan, walang, kahit na anong date. Ganda. So, ang ganda indication to sa pagta-travel, magandang indication din to sa trabaho kasi parang may offer or opportunity na paparating sa'yo. Ngayon, when it comes to love, may feelings eh. Definitely may feelings tong person na to eh. Or possible na may proposal din siya sa'yo. Kung aalukin ka man nito ng kung ano, alukin ka ng commitment, alukin ka ba ng engagement, kasalan, whatever. Pero parang Queen of Swords reversed is parang ewan ko, nasa sense ko dito sa Queen reversed is parang merong hindi pa ready. So hindi ko lang alam kung magkakaroon ng rejection, kung i-reject mo ba to or pag-iisipan mo muna since Queen is also pag-iisip. Queen of Swords. May mga bagay dito na ayaw harapin, may mga not ready to face eh. Not ready. Oo, not ready. Or pwede rin namang energy to ng parang hindi masabi ng diretsahan. Kung ano yung mga dapat sabihin or gustong sabihin. Okay, malakas energy ng air, Gemini, Libra, Aqua, or Water, Cancer, Scorpio, Pisces. Gemini. Etong reading na to, kung kailan mo mapanood, pwede ngayon hanggang katapusan or kung kailan makarating sa'yo kahit anong taon pa ang lumipas. Timeless reading naman lahat ng reading ko. General reading only. Pwedeng tumugma sa kung saan, sa career mo, sa love life mo, no? Maiksi lang. Pisces energy, strong energy ng Pisces or other water signs, no? Itong reading na to for Gemini, Sun, Moon, Rising. So, yung lumilitaw dito, strong energy ng water signs or Pisces. Actually, wala kasiguraduhan Gemini eh. Pagdating dito sa bagay na to, ano man ang pinag-uusapan nito, career man ito or love life, kung saan nagre-resonate sa'yo. Walang katiyakan, walang kasiguraduhan. Hindi sure. Hindi pa alam kung ano yung mga pwedeng mangyari dito eh. May mga bagay dito na hindi pa marireveal sa ngayon. Nakikita ko rin dito,
is energy ng pagod na sa love or kung saan man ito, energy na nawawalan ng pag-asa or nawawalan na ng gana, nawawalan ng feelings or nawawalan na ng motivation, whether sa love life mo man yan or hindi. Meron ditong something na hindi nare-reciprocate. Maaaring yung isang side ay buhos ng buhos, tapos yung isa naman is parang kulang sa effort or hindi nag-e-effort. Meron ditong something na nag-iba na, bumaliktad na, or nawalan na ng feelings, na empty, na drain. Whether love man yan, feelings, or whatever, related sa career mo man or love. Cancer. General reading only, maiksi lang. Timeless reading to. Kahit kailan makarating sa'yo, kahit na anong taon, anong month, anong petsa. Pero ngayon, kung ano yung petsa ngayon, hanggang katapusan, pwedeng yun din yung timing na yun para sa'yo. Basta, kung kailan makarating sa'yo. Lahat naman ng reading ko, timeless. Bahala ka na, dahil general reading to, kung tumutugma man sa love life mo or sa career mo. Nahugot natin, Strength card. Tsaka si Nine of Wands. Malakas na energy ng fire signs ang meron dito. Specific si Leo. So, itong reading na to para kay Cancer, Sun, Moon, Rising, or Cross Watcher. Okay, so nararamdaman ko dito, Cancer, parang ang dami mo ng tinitiis, ang dami mo ng tiniis or tinitiis, ang dami mo ng sinacrifice, or ang tagal mo na naghihintay. Halos mag-give up ka na or pwedeng andun ka na sa possibility ng about to give up. Whether ito sa career mo or sa love life. Ngayon, if we're talking about si person, kung sa love life mo to, kasi naghintay na ng sapat itong person na to eh. Whether ikaw to, yung person mo yung tinutukoy. So, hanggat maaari, ayaw naman niya sanang mag-give up. Ayaw niyang bumitiw. Kaya lang, depende eh. Meron ako nasisense dito na baka eventually, sa tagal ng paghihintay, pagtitiis, pagpipigil, bumigay din. Okay, whether ikaw yun, energy mo ba yun o energy ng person nakakonect mo. Oo, meron ditong something na mapagtatagumpayan sana eh, o ma-overcome sana kung hindi lang masyadong maagang nag-quit or nag-give up. O yan. Leo. Sun, Moon, Rising, or Cross Watchers, general reading, maiksi lang, timeless. O kung matsyempuan mo yan ngayong petsa na to hanggang katapusan or kahit kailan, anong year pa yan, anong month o petsa. Bahala ka na kung saan magre-resonate sa love life mo or career since ito ay general reading only. Merong malakas na energy ng Scorpio, tsaka iba pang water, Cancer, Scorpio, or Pisces. May mga changes na darating for you, Leo, sinisiguro ko yan sa'yo. May mga bagay dito na mag-i-end sa payon. May mga transitioning, may mag-i-end and may new chapter na paparating, but it seems na pwedeng may unfinished business pa rito eh. Or pwedeng may energy, ikaw ba to, na hindi ka pa ready to move forward, harapin yung panibago. Or may mga bagay ka hindi matanggap about itong mga ending na to or pagbabago na to. Kung love life ito, may feelings pa rin itong person na to, or may feelings ka pa rin sa kanya, kung ano may nagre-resonate, pwedeng may unfinished business. Pwedeng may mag-e-end, pero pwedeng may bagong darating, pero parang hindi ka pa ready na tumanggap ng bagong person sa buhay mo. Or pwedeng may mga hindi matanggap dito na ending, whether ikaw o yung person mo. Okay? Virgo. Sun, Moon, Rising, Cross Watcher, general reading, maiksi lang. Kung saan tumutugma sa'yo, sa career mo man or love life. Kung reading na to para sa petsa na to or hanggang katapusan or kung kailan makarating, kahit anong year o month pa yan, petsa. Timeless reading lahat ito. May lovers, tsaka 8 of Pentacles.
Gemini energy. Earth. So, yun. Gemini energy, tsaka Earth. Okay, ganda nito. So, for some of you, pwedeng this is a sign ng contract signing. Ayan, specific o. Kung nag-a-apply ka ng trabaho, baka ito na yung opportunity, break na hinihintay mo. It could be pirmahan ng kontrata, pagpasa sa interviews, or pag-join ng partnership. New project, pwede rin naman. Kung career man ito, business. Ngayon, when it comes to love, so nakikita ko mukhang magandang partnership ito. O, pwedeng maganda yung yung deal, no? Kung merong projects, maganda yung deal. Or magaling. Kumbaga professional yung makakasama mo rito, yung makaka-transaction mo. O, para sa akin, this is a successful partnership transaction pagdating sa career business mo or sa pera, no? Ngayon, when it comes to love life, nakikita ko rito is entering a relationship or serious commitment. For some, pwedeng ito ay engagement, ito ay marriage. Merong mga bagay dito na parang hindi mo na kailangan paghirapan pa when it comes to love, yun yung nafe-feel ko. Hindi mo kailangang sabi ko nga meron akong pinost minsan yung true love, hindi yan talaga hindi yan talaga kailangan paghirapan. Kumbaga, kusang mangyayari yan, kusang darating. Ito parang ganun nafe-feel ko, this is a person na talagang hindi mo to pinaghirapan, na talagang nakatakda sa'yo, pinadala sa'yo, nahulog sa langit, di ko alam. Parang ganun yung nafe-feel ko. Parang it seems na parang effortless ng lahat dito sa connection ninyo. Kumbaga, parang swak na swak, no? So, yun yung nafe-feel ko. Pwedeng Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, or Gemini. Libra. Sun, Moon, Rising, Libra, or Cross Watcher. General reading mo, maiksi lang, timeless. Pero, yan, pwede mo yan mapanood ngayon kung anong nasa ang part ng kalendaryo na tayo, month, or hanggang katapusan. Pero lahat ng reading ko rito, timeless, kahit lumipas pa yung petsa na yan, buwan, or taon. Wait lang, nagkabali-baliktad yung baraha ko. Ano ba to? General reading, Libra, pwedeng tumugma sa iyo sa career or love. Bahala ka na. So, ang nahugot natin si Hangman at saka si Star Card, Pisces energy, Aquarius energy. Ako, Libra. Kung meron ka ng specific na tina-target, ginagawa sa ngayon related sa kaperahan, kabuhayan, negosyo, career mo, parang meron something dito na mafe-feel mo siguro parang baka nag-aaksaya ka lang ng panahon mo para dito. Pwedeng may mga bagay ka na kahit na anong gawin mo, i-sacrifice mo, parang ang pakiramdam pointless or useless yung sacrifice na ginagawa mo. So, yun lang, parang ang mafe-feel ko rito, kung ano man ito, career, negosyo, whatever, pwedeng hindi worth it lahat ng sacrifices na ibibigay mo dyan, gagawin mo. So, at least may idea ka. Baka kasi sumama loob mo, ma-disappoint ka na, alam mo yun, whether ito ay sa career, sa love, sa negosyo, sa pera, okay, may mga bagay dito, Libra, na mag-e-effort ka, magsasacrifice ka, pero dapat huwag ka masyadong mag-expect in return. Kasi pwedeng yung mga sacrifices na gagawin mo dito is pwedeng baliwala lang Pero nasa sayo naman yan. Kumbaga, yung kung hindi ninyo sisentihin yun, kung bukal sa kalooban ninyo, di wala namang problema. Okay? Kumbaga, nasa sa tao naman yan, Libra
May mga bagay lang kasi ako nasa-sense dito na baka mamaya ginagawa mo tong bagay na to kasi nag-expect ka in return, babalik sa'yo, or ganito, ganyan, or mamahalin ka in return, pero pwedeng hindi. Pwedeng hindi. Some of you are just wasting your time, your love, kung person to, pera, hindi ko alam. May mga bagay pa, Libra, na oo, may mga gusto kang matupad, marating, pangarap, wish, pero pwedeng hindi pa, alam mo yun, pwedeng hindi pa timing na ma-receive mo yan mga yan or ma-accomplish mo yung mga yan. Pero ang ganda ng Hangman, Libra, may mga bagay dito na marirealize ka in career man ito or love life. May mga bagay din na i-release mo or pwedeng ikaw yung magkakaroon ng freedom release finally. Pwedeng this is a light bulb moment, enlightenment, clarity. Okay? Scorpio, Sun, Moon, Rising, or Cross Watcher, general reading mo para sa mid ng buwan. Itong petsa na to hanggang katapusan or kahit kailan mo mapanood, timeless reading to. Ano man ang taon na dumating, petsa, buwan, general reading only, bahala ka na kung saan tutugma, sa love life mo man or sa career. Okay, nahugot natin si Moon tsaka si Empress. Moon, Pisces energy, Empress, pwedeng Taurus, pwedeng Libra. Ang ganda. So, sa career mo, maganda to. Sa financial, sa kabuhayan, maganda. Kasi meron kang Empress, ang ibig sabihin, ito ay period ng abundance. Kasaganaan, prosperity, andito yung marami kang customers, andito yung kasagsagan ng career mo or ng negosyo mo, nandito yung nurturing ng environment mo, supportive, lahat ng kailangan mo nandyan, yung needs mo nakukuha mo, napoprovide, no? Nandito ka rin sa period ng napakaraming ideas, creativity, so therefore, pwedeng maging successful yung mga ideas mo na yan, magbunga ng maganda, yes. Meron something dito na magbubunga ng maganda, resulta na maganda. So for some of you, fertility ito. So pwedeng iba, sign ng pag-give birth or pregnancy, conception, ayan. Ano pa? Maybe this also refers to motherhood, whether ikaw yung nanay or mga bagay, matters, issues, concerns related to pagiging parent, nanay. Meron something dito na mag-grow, lalago, or may magandang kang aanihin, no? Sa love life, wow, this is a very caring person, loving, caring, nurturing. Parang nanay, pagmamahal ng nanay. O yung iba, baka kung nag-expect kayo ng bata, pregnancy, ito na rin yun. Conception, giving birth, baka meron ditong majujontis, malapit ng mga anak. Or pwedeng this is a very good, a very kind, nurturing, good provider na jowa or potential na mapangasawa mo. Mag-grow to, magde-develop pa tong connection na to or relationship na to para sa akin. May mga bagay din na mabibigyan ng kaliwanagan na finally or answer sa iyo, may mga bagay na marireveal. Okay? Sagittarius. Sun, Moon, Rising, Cross Watchers, general reading, pwedeng tumugma sa career mo or sa love life mo. Timeless to, kahit kailan makarating sa'yo, kung kailan mo mapanood. Specific itong petsa na to or hanggang katapusan, pero ito ay mag-i-stretch sa kahit anong year kung kailan makarating sa'yo. Kuha natin si Queen of Cups tsaka Five of Wands reversed. Water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius, kung signs yung mga hinahanap mo.
Okay, mukhang may mga bagay dito na kailangan mong maging competitive kung career man ito or business. Oo, hindi mawawala yung competition eh. Yung mga rivalry dito eh. Okay? So, another thing dito sa Five of Wands mo, nafe-feel ko, ito yung mga conflict na maaaring ma-resolve na. Ayan. No, aside dun sa binanggit ko kanina na pwedeng ito ay sign ng yes, hindi pa rin mawawala yung mga kakumpetensya mo dyan, kung meron mang mga oo, yung rivalries, pero at least meron ditong something na mariresolve eh. Conflict na maaayos na eh. Finally, pwedeng related sa pera, pwedeng related sa trabaho. Ito naman, it could be like a recognition or trophy. Yun yung nafe-feel ko rito kay Queen of Cups. I think iba sa inyo, pwedeng this is something na close to your heart. Kung meron ka mang bagay na gagawin o ipapursue, pwedeng related sa career, pwede rin namang hindi, pwedeng personal, no? Pero merong recognition eh. Pwedeng iba sa inyo, achievement to, recognition, pagkapanalo, trophy. Baka literal, na you will receive pwedeng token, an award, a trophy, a merit. When it comes to love life, Sagittarius, yes, this is a sign na kung meron man kayong conflict ni person o dito sa relationship ninyo, kung whatever conflict ito, or rivalry, kung may karibal ka man, meron na something na maaayos dito, mariresolve na problema, or conflict, or kung meron kang kakompetensya, pwedeng masosolve na yung part na yun eh, kung may kaagaw ka man eh. Pero nafe-feel ko itong person na to, may special feeling siya sa'yo. Oo. Maaring may mga karibal ka dito sa person na to, pero sabi ko nga, pagdating dun sa part na yun, yun yung isa sa masosolve dito sa Five of Wands reversed. Okay? So, yan. Yan yung mga na-pick up ko. Strong energy ni Water, Cancer, Scorpio, Pisces, or Fire. Capricorn. General reading. Kung anong petsa ngayon, kung kailan dumating sa ito, timeless reading naman ito hanggang katapusan. Ayan. General reading, kung ano yung tumutugma sa'yo, pwedeng tumugma sa love life mo or sa career mo. Depende na kung saan ka nakaka-resonate. Seven Wands, Fire, Aries, Leo, Sagittarius, or pwede ring may water sign dito. Pwede ring may, basta any sign ito, si Priestess, pero pwedeng someone na, malakas yung intuition niya. Daming challenges Mukhang marami kang dadaanan na challenges dito. Capricorn with the Seven of Wands. This is something na kailangan mo pang ipaglaban bago mo ma-achieve yung success na yan or whatever na gusto mong mangyari, ma-achieve, no? This is something na kailangan mo talagang ipaglaban bago mo makuha yung bagay na yan. Kumbaga, hindi ganun kadali kasi marami kang kakaharapin na obstacles or mga tao, whatever, pagdating dito sa situation na to, sa career mo man yan or sa love life or sa pera. Oo, kung relationship to, career, negosyo, marami kang karibal, kakumpetensya, kaagaw, pero
Yun na nga, sabi ko nga, pwedeng ito yung mga, challenges na kakaharapin mo eh. Pero nakikita ko parang ilalaban mo to eh. Ipupush mo talaga to eh. Kumbaga, ito yung energy mo, persistent, at hindi ka basta-basta magba-back out sa kahit na anong obstacles yung kaharapin mo. In career man yan, in love. Okay, when dealing with the person, this person is very secretive, very private. It could be na marami ka pang hindi nalalaman pagdating dito sa sitwasyon na to, whether situation ito o relationship or tao, person, nakadeal mo. Kung sa love life mo, pwedeng may mga malalim na person to, pwedeng tahimik, pwedeng psychic, intuitive, or pwedeng meron siyang mga secrets, or meron ka pang mga bagay na madidiscovery pa lang about this person, hindi mo pa, basta marami kang hindi pa alam eh. Malalim na person ito kung ako tatanungin. Okay? Or pwedeng nagkakaroon kayo ng silent treatment sa isa't isa, or hindi ko alam kung sino ba tong nananahimik sa inyo. Cold or silent treatment yung ginagawa. Aquarius, general reading mo. Kung ano mang petsa ngayon hanggang katapusan. Pero timeless reading to kahit lumipas yung mga petsa na nakalagay dyan. Anong year man lumipas, month. General reading, pwedeng tumugma sa career or sa love life mo. Aquarius, Sun, Moon, Rising, or Cross Watcher. Unang card na hugot natin. Strength, reversed. Leo energy. Seven of Pents, reversed. Earth, Taurus, Virgo, or Capricorn. Oh. Nafe-feel ko parang not enough energy or not enough determination para magawa mo tong bagay na to matapos mo. So, sorry nagkaroon ng interruption. So, yun na nga, sabi ko parang meron something dito na hindi mo matatapos. Kasi nga parang kulang sa lakas ng loob, kulang sa determination, kulang sa drive eh. Motivation, kung ano man eh. Or halimbawa, meron kang specific na deadline, quota, baka hindi mo ma-reach yun. Kung meron kang specific na target, deadline man yan, or specific na goal target. Or maybe merong mga bagay dito na kahit parang ibuhos mo lahat yung lakas mo, yung attention mo dyan, yung focus mo, parang meron something na hindi pa rin enough, whether ito ay may kinalaman sa love life mo or sa career mo. Merong energy dito ng person na madaling bumigay, sumuko. Patungkol man sa love life yan or hindi. Ikaw man yan or yung person mo. Kung sa love life, pwedeng energy ni person mo yung sinasabi ng cards or pwedeng energy mo. At saka kung sa love life to, parang hindi nag-e-effort yung person na tinutukoy dyan. Whether yung ikaw yan o yung person na kadil mo. Hindi nag-e-effort, not willing to make an effort, o kulang sa effort. Hindi siya nagta-try hard eh. So, sa trabaho man yan, sa love life, meron ditong person na hindi, alam mo yun, parang, sabi ko nga, pwedeng ginawa niya lahat, pero hindi enough, or pwedeng kapos, kulang sa effort. So, definitely, pagdating sa trabaho, mukhang may mga bagay dito na hindi mo ma-accomplish. Or yung iba, pwedeng hindi makapag-concentrate, hindi makapag-focus. May mga distractions. Kung relationship to, hindi ganun ka-stable. Kung yung behavior ng person na kadil mo, hindi ganun ka-stable. Pwedeng marupok na energy. Madaling sumuko, madaling bumigay, madaling mag-give in sa mga temptation, etc. Ikaw man yung tinutukoy dyan o yung person na kadil mo. Okay? Pisces, last but not least.
not the least, si Pisces. Nabubulol ako. General reading, Pisces. Para sa week na ito, day na to, period na to, hanggang katapusan. Pero ito ay timeless reading kahit lumipas yung petsa na to, year na to, month na ito. Kung kailan makarating sa iyo to, yun yung perfect timing na ma-receive mo ito. General energies yung kukunin natin dito. Pwedeng makarelate ka pagdating sa love life, pwedeng makarelate pagdating sa career, kung saan yung nagre-resonate. Wala tayong dalawang cards. Nahugot natin ay Lovers, upright, Gemini energy. Ten of Cups, water, Cancer, Scorpio, or Pisces. Ay, ang ganda. Pisces. Sige, unahin ko na yung love life, family. Masayang card kasi ito eh. Na-excite ako. Para sa akin, ito ay good news. Pagdating sa family, pagdating sa relationship, nandyan ang peace, nandyan ang harmony, nandyan ang pagiging buo, sama-sama. Andyan din yung katuparan ng kung ano man yung pangarap mo, para hindi lang sa sarili mo eh. Usually related sa family to. So definitely may magandang balita or may magandang magaganap marireceive na related sa'yo, sa relationship mo or sa family mo, specific sa family. Kung pagbabalikan, yes, this is a sign na mabubuo uli ang pamilya, ang relationship. Kung ang tanong, concern is kung magkakapamilya pa ba, magkakaasawa, balang araw, possible din. Possible. Kung ang tanong mo ay magiging magkasama ba kayo, oo. Matutupad ba tong kahilingan mo? Oo, possible. Kung maaayos ba yung mga problema? Oo. Ito yung sunshine after the rain or the storm, fortune after difficulty. So para sa akin, nagta-transition from pangit na situation to positive. So pwedeng ito ay improvement ng mga bagay-bagay, whether ito sa family mo, or sa love life mo, or sa career mo, or overall sa buhay mo, or overall sa sa overall na nangyayari sa iyo. Kumbaga sa sarili mo or sa buhay mo, sa situation mo. Basta meron ditong something na happy ending eh. Mapagtatagumpayan or ma-overcome, whether related sa love life, sa family, sa career, or sa overall na situation mo. So, lovers is an indication ng contract. Kung career to, negosyo, pera, something related sa kasunduan, projects, new contract, partnerships. Whether ito ay pagpasok sa isang romantic, serious partnership, or marriage, or business partnership, nandoon yung pirmahan. Pag kayo nakasal, di ba, may pirmahan ng mga kontrata, etc. Ganon din. Career or love life, ito ay indication ng maganda, seryoso na partnership. Okay? Kung relationship to, seryoso, love talaga to. Love ka nitong person. Lovers, again, pwedeng indication na merong major na magaganap. Usually, major decision na related sa love, sa relationship, sa'yo, sa person mo, or sa family. May pagpili. May pagpili, no? May decision making. May pagsasama, marriage. Entering commitment. Ano mang commitment yan? Commitment, di lang naman sa relationship yan eh. Basta kung ano man itong papasukin mo, ito ay isang commitment. Iko-commit mo yung sarili mo dyan. Seryoso ka dyan. Yun lang yun. Okay, so yun yung mga na-pick up ko. Thank you all so much for dropping by. Don't forget to follow, subscribe. Kung gusto niyo mag-avail ng videogram, lalagay ko somewhere sa screen. Kung gusto niyo mag-avail ng private reading, lalagay ko lang din dyan. Kung nakarelate kayo, natuwa kayo, pwede nyo namang pwede kayong mag-iwan ng like, reaction, heart, comment, or pakishare na rin. God bless. Babush.